Pilipinas, ang oras po 35 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi, Pilipinas. Ito po ang programang Dos Kumpanieras. At ako po ang nagsusolong panyera ng Bayan tonight hanggang Friday. Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanieras. Meron pa rin pong tigil pasada ang grupong Piston bukas. Pero hindi na po suspendido ang number coding. Kaya good luck pa rin sa ating lahat. Pero meron po tayong katiting na good news or maliit na good news dahil meron pong katiting na rollback. No? Bukas ang mga presyo ng produktong petrolyo, bukas po yan, November 21. Sa anunsyo po ng mga ng oil firms, nasa 65 centavos na bawas sa kada litro ng diesel hanggang 75 centavos sa kada litro ng gasolina. Ang kerosene naman ay may tapyas na 60 centavos kada litro bukas. Ayan. So yan po ang aasahan nating maliit na good news. Dos Kumpanieras. Anyway, usapang utang po tayo ngayon, hindi ng ating utang, kundi ng utang ng mga namayapa nating magulang. Ang tanong, Attorney, dapat ko pa bang bayaran yung naiwang utang ng namatay kong magulang? Dos Kumpanieras. Makinig dahil baka kayo ang singilin. Ano ang pwede ninyong isagot? Yan po ang tatalakayin natin tonight hanggang 7:30 ng gabi. And of course, welcome po ang inyong mga questions sa 0919-282-6485. Again, that's 0919-282-6485 at pwede din po kayong magpadala ng inyong mga questions via sa ating mga social media platforms sa DZRH Dos Kumpanieras Facebook page, gayon din sa DZRH News Facebook page at DZRH News Television Facebook page. And of course, sa ating DZRH TV 4K live stream sa YouTube. Okay, samahan niyo po ako para masaya. Habang kayo ay naghahapunan o naghahanda ng hapunan o kaya naman ay nata-traffic, no? Sana po ay samahan niyo ako para dagdag kaalaman, no? Para kung sakasakali mapunta tayo sa sitwasyon na ganito, hopefully hindi. Pero just the same, maganda rin na ready tayo, informed tayo. Dahil sabi nga natin, laging lamang ang may alam. Dos Kumpanieras. Siyempre kapag pinag-usapan ng utang, Attorney, namamana ba ang utang? No? Yun bang, dahil siyempre namamana mo yung lupa, pati po ba utang na minamana ko? Hindi po talaga namamana ang utang, strictly speaking. Bakit? Kasi ang sumasagot dito ay yung mga naiwang ari-arian ng namatay. No? Paano kung walang ari-arian, Attorney? Sorry ka na lang, creditor. No? Pasensya na kasi hindi mo pa pwedeng singilin ang mga tagapagmana. Actually, hindi na nga manay kasi wala nang mamanahin. No? Hindi mo pa pwedeng singilin. No? Yung mga anak na naiwan noong namatay na may pagkakautang sa'yo. Dos Kumpanieras. Wala pong obligasyon ang mga anak na bayaran ang pagkakautang ng mga magulang lagpas doon sa mga naiwang mga properties. Ibig pong sabihin, no, kung halimbawa si nanay at tatay nag-iwan ng halagang 80,000 piso, no, yun ang mamanahin sana ng mga magkakapatid, ng mga anak ng namatay. Abay may pagkakautang na 100,000 piso. Kulang pa yung halaga ng mga naiwan kumpara doon sa bayarin. So ibig pong sabihin, yung 80,000 pesos, yun po ang ibabayad doon sa creditor o pinagkakautangan. Pero hindi na po maaaring pilitin, no? Hindi na po maaaring singilin ng
creditor o yung nagpautang, yung balanse or yung kakulangan na 20,000 pesos. Dos Compañeras. Bakit hindi po namamana ang utang? Ang utang ay babayaran at kukunin, no, ang ipambabayad dito doon sa mga naiwang ari-arian. Kung walang naiwan, sorry ka na lang, day. Dos Compañeras. Okay, so dyan po ang iikot ang ating talakayan at syempre kapag kaganito, maraming nagtatanong, gusto naman ang mana dahil magkakakambal yan, no, kapag ka namatay, merong mana, merong awayan ng mana, merong sakupan ng lupa, at kung ano't ano pa. Yan. Dos Compañeras. Magandang gabi po muna sa ating mga tagapanood tonight. Si Richard Tan and of course Michael John Decano. Magandang gabi po sa inyo. Pancho Sabordo Jr. and Ador Cortez dyan sa Kalumpit, Bulacan. Good evening po sa inyo. At syempre magandang gabi sa ating mga nanunood sa atin ng gabi-gabi, lalong-lalo na syempre super suki natin. Pagaman at may sakit daw siya ngayon, get well soon, Gael Enriquez. Magandang gabi din, Odette Ogsales, classmate ko to ng grade 1. Romeo Honrade, magandang gabi po sa inyo. Laging nanunood sa atin dyan sa Spain. Magandang gabi po sa inyo. Mami Belen Rivera, Camille Brillantes, gayon din si J.H. Nirasog and Fidel Aquino, Divina Taina Cadiana, and Dennis Palomo. Magandang gabi po sa inyo si Gian Michael Di Polonia, and of course Romeo, Joseph Villamor and Oscarita Recta, gayon din si Ma'am Grace Recta, si Richelle Adarlo and Tito De Castro, Eduardo Narvaez and Dean Carlos. Magandang gabi po sa inyo, Ma'am Irene Almodovar. Yung iba babanggitin natin later, no? Pati na rin yung question ni meron kasing unang question na dito paano po kung ang magulang ang pumanaw at may pautang pala, pwede ba siyang singilin ng mga anak if may kasulatan naman? Yan. Dos Compañeras. Actually, may kasulatan man o wala ang pautang, maaari po itong masingilan, no? Basta lang po merong patunay na meron ngang pagkakautang. Siyempre, advantage kung merong kasulatan. Ngayon, sa question ni Camille Brillantes na pumanaw na ang may pautang, pwede pong maningil dahil ito po yung matatanggap mula at masisingil doon sa nangutang, yun po ay magiging bahagi ng mga mamanahin ng kanyang mga anak o ng kanyang mga compulsory heirs. Dos Compañeras. Hindi po ibig sabihin na namatay na ang nangutang ay quits na tayo, no? Hindi po ibig sabihin na dahil namatay na ang inutangan ay hindi na magbabayad ng utang yung may pagkakautang o yung nangutang. Karapatan po at bahagi po ng mamanahin ng mga compulsory heirs. Sino itong mga compulsory heirs na ito? Ang asawa at ang anak, o kung wala yon, ang asawa at ang magulang, no? So pwede po yun. O kaya halimbawa walang asawa, walang anak, yung magulang, yung nagiging tagapagmana. Dos Compañeras. Maari pong padalhan ng demand letter yung may pagkakautang. Yan. Kasama po ito sa paghahati-hatian nila. Dos Compañeras. Ang tanong, paano naman, attorney? Baliktarin natin, no? Ito naman si yung may pagkakautang ay yung namatay. Siyempre, going back to our discussion, ikakarga po doon sa mga naiwan niyang mga ari-arian. Dos Compañeras. Attorney, paano ito? Kung sakasakali man, naghahati-hati na po ng mga ari-arian yung mga anak, no? Hindi na po naniniwala. Kaya ikaw, may pautang, dapat din ay alerto ka dahil magpadala ka kagad ng demand letter. And take note po, kapag kasi sa normal na proseso or sa dapat na sinusunod nating proseso, importante po na magpapadala alerto tayo dahil meron lamang tayong 2 taon, no? Mula doon sa sa settlement ng estate para habulin kung ano man ang ating claim sa estate ng namatay. Dos Compañeras. Kaya nga po kasi kapag may namatay, isa po sa mga requirements or pinaka-importanting pong step ay ang settlement of estate. It's either
judicially or extrajudicially. Ano ba pag sinabing extrajudicially? Ibig pong sabihin kayo, mga tagapagmana, ay nagkakasundo na hindi na kayo pupunta pa sa korte para pagtaluhan kung paano nyo hahatiin ang mana. Kung halimbawa naman po na merong creditor, merong issue, hindi nagkakasundo, no? O kaya naman ay meron pong will, no? Na ibig sabihin, common term na ginagamit natin na last will and testament, no? Kailangan pong dumulog sa korte. Dos Compañeras. Ikaw na may pautang doon sa namatay, dapat alerto ka. Magpapadala kagad ng demand letter at sasabihin mo, narito ang aking dokumento, patunay na siya ay may pagkakautang sa atin. Pero kailangan ba talaga na ito ay kailangan ba talaga ay sobrang formal ng ating mga dokumentong ipapakita, no? May mga pagkakataon po na kailangan nating matibay na ma-establish, and it will help, no? Na meron tayong notarized document. Again, napakahalaga po kasi ng pagpapanotaryo ng ating mga dokumento. Dos Compañeras. Why? No? Kasi kapag ka notarized po, no, meron pong presumption na ito ay regular na ginawa, no? Duly executed ng mga dokumento. And therefore, hindi mo na kailangan papatunayan sa korte, hindi mo na kailangan pang hanapin ang mga taong nasa partido dito or kumuha ng iba pang testigo na nagsasabi, ay totoo po yan, nandoon po ako nang mangyari ito, no? Kaya napakahalaga po ng pagpapanotaryo. Dos Compañeras. Anyway, if you have questions, again, 0919-282-6485, hihinga lang po ako at magko-commercial muna tayo. Para pang Christmas bonus. Nakasama po ninyo ang nagsusalang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco. Maya-maya po, sasagot na tayo sa inyong mga questions. Diyan lamang po kayo. Dos Compañeras. Usapang pagbabayad po ng utang dito sa programang Dos Compañeras. Tutulungan ko po kayo kung anong pwede niyong gawin, pero hindi ko kayo tutulungan magbayad ng utang. Matutulungan ko lang kayo sa kung ano ang pwede ninyong gawin. Parang kagaya dati, tutulungan ko po kayo. Nawawala ba ang, may isang episode tayo, sabi ko, nawawala ba ang nyo? Nawawala ba ang titulo ng lupa ninyo? Akala nung iba, tutulungan ko maghanap. Siyempre hindi, Dos Compañeras. Okay, may maganda pong question dito. Si Minda Angela, sabi niya, gaano po katagal ang prescriptive period ng utang kapag heirs ang naniningil on behalf of the creditor who died? Nare-refresh po ba yun kapag naghulog sila? Ayan, yan. Ang ganda ng question na to, Ms. Minda Angeles. Dos Compañeras. Ito po ang tatandaan ninyo kapag utang ang pinag-uusapan. Ang nasusulat po na pagkakautang, ibig sabihin merong written document ng pautang, ibig pong sabihin yan, meron pa kayong 10 taon para singilin ito. Kapag hindi po nasusulat ang pautang, ibig pong sabihin meron lamang kayong 6 na taon para maningil or makapaningil ng inyong pautang. Unless, of course, bago po mag-expire yung period na yon o matapos yung period na 10 years, kung 10 years ba yung kung may written agreement pa kayo ng pautang, or 6 years kung wala kayong written agreement, ay nagpadala po kayo ng demand letter. Kung walang demand letter, no, ibig sabihin po, kung walang demand letter, ibig pong sabihin, wala na kayong magagawa, nag-prescribe na. Pero ano ba nga yung reckoning period, no? Saan mag-uumpisa ang count ng 6 na taon or 10 taon? Nag-uumpisa po ang pagbibilang ng 6 or 10 taon from the time na naging due or demandable yung pautang. Dos Compañeras. Sinasaklaw din po nito yung halimbawa ay covered ng mortgage, o sinasabi natin merong collateral o security ang ating pautang. Kasi kung meron pong mortgage, yun pong pinagsanglaan, ibig sabihin yung naglabas ng pera, ay meron lamang 10 taon from the time na naging due and demandable ang pautang, no, para i-foreclose ang mortgage. Kung hindi po niya ito gagawin, abay quits na kayo. Kaya dapat hindi tutulog-tulog sa ating mga
karapatan. Dos Compañeras. Ang swerte-swerte ni Miss Richelle Adarlo. Wala siyang utang. Oh, congratulations sa'yo. Yan. Magandang gabi sa'yo, Roy Facebook, siguro Facebook to. Si Kenneth Arevalo, and of course, kabayang Chinky Porly Andrade. Magandang gabi sa'yo. Kumusta na ba ang Balanacan? Maliwanag na ba? Pwede na bang mag-drive kahit hating gabi dyan sa paakyat ng Balanacan? Dos Compañeras. Okay, sasagutin ko itong question ni Judith Galios. Sabi niya ganon. Okay, sabi ni Judith Galios, 10 years na pong patay ang nanay namin. Recently, may dumating pong sulat galing sa bangko na may unsettled loan siya na umaabot mahigit 500,000 pesos. Wala na din po ang nanay namin na mas nauna pang namatay sa tatay namin. Ang tanong po namin magkapatid, obligado po ba kaming bayaran ang utang ng nanay namin? Bali ang naiwan lang po sa amin ay bahay at lupa na naibenta na din namin para ibayad pa sa ospital noon. Ano po ang pwede namin gawin? Dos Compañeras. Kung wala na pong naiiwang kung wala na pong naiwang mga ari-arian, ay wala na po kayong dapat na maging bayarin pa doon sa bangko na ito. Ang importante lamang din po, i-notify na ninyo na namatay na itong original na may utang. At kailangan din po ninyo sabihin na wala na pong naiwang mga ari-arian. Malalaman din naman nila yan kasi alam nyo, kapag ka po nagsisettle ng estate again, dalawang taon lamang po ang binibigay na pagkakataon sa creditor at saka yung kanyang mga hindi nasalis sa hatian na maghabol doon sa property na pinaghati-hatian. Dos Compañeras. Okay, si Shirley Paler, sabi niya, tuloy-tuloy pa din po ba ang interest sa utang kahit patay na ang nangutang? Yan. Pwede po ito, basta hindi pa po nagpe-prescribe, magtutuloy-tuloy pa din po. Again, charge po sa kanyang estate. Ayan. Dos Compañeras. Magandang gabi sa iyo, Tar Del Mundo, and of course, Chef Tata Del Mundo ng Neighbors Crust. And may question dito si Tony Loves. Yan, sabi niya, paano po kung baligtad? Yung anak po ang namatay, walang asawa, walang anak, pero may malaking utang. Pwede po bang pabayaran sa magulang? Pwede po bang i-charge yun sa mana niya mula sa mga magulang? Dos Compañeras. Ito po ang tatandaan natin pagdating sa manahan. Ang mana po ay nagiging ganap lamang kapag nagkaroon kapag ka namatay. Ibig pong sabihin, kung halimbawa anak ako ni Nanay Flory, di ba? So, tapos halimbawa meron din akong anak. So, ang nangyari, halimbawa po ay nauna akong namatay kay Nanay Flory. Parang ang pangit ang example ko. Wag na lang ako kasi buhay pa naman ako. Halimbawa po si Mother Bear. Pagkatapos si daughter, tapos si granddaughter. Doon na lang tayo kasi ang pangit ng ako yung ini-example ko. Halimbawa po, So, unang namatay yung nasa gitna, So, ano ba yung mangyayari? Siyempre, wait ha, ang question na nawala ako dun sa naging example ng mamamatay. Okay, yung po kasing pagmamana ay nagiging ganap lamang kapag ka namatay. Ibig sabihin, kung buhay pa yung magulang, buhay pa yung magulang, so wala pa siyang minamana. Anong ibig sabihin nito? Kung halimbawa, merong namatay tapos buhay pa yung magulang niya, ibig sabihin wala pang nalilipat doon sa namatay na mga properties dahil hindi pa siya nagmamana. So kung halimbawa namatay si A ng 12 midnight, 12:01, yung anak ni A or that moment si anak ni A, yun na yung may-ari ng property. Dos Compañeras. Pero kung halimbawa pong namatay si A, namatay si anak, pagkatapos ay buhay pa si magulang, wala pong property na nalipat sa kanya. And therefore, wala pong masisingil yung pinagkakautangan ni anak, mula doon sa mga magulang. Dahil in the first place, wala pong property o wala pong mana na nalipat o na-transmit dito sa namatay na merong malaking pagkakautang. Dos Compañeras. Okay. Mamaya po, kasi medyo I know medyo naging gulo yung ABC anak, nanay,
lolo, anak, tapos apo, no? Mamaya po, bibigyan pansin ko yon kasi meron tayong tinatawag na right of representation. I'm sure narinig na din ng iba sa atin, ano? Yung right of representation na later on, i-discuss natin, kung sakasakali po kasi, it can affect kung pwede pang singilin yung apo, halimbawa, no? Doon sa i-charge doon sa kanyang natanggap mula sa lolo kung sakasakali pong si tatay ay namatay na merong mga pagkakautang. Dos Compañeras. I-discuss po natin yan para kasi may pagkakataon po na pwedeng ma-charge doon sa minana. Meron din naman pagkakataon na hindi maaaring i-charge. Dito po pumapasok yung tinatawag na right of representation. Depende kung sinong naunang mategi boom boom, sabi nga ni Attorney Cam. Dos Compañeras. Okay. Merong question dito. Sabi niya ganun. Sabi ni Tolitz, pwede po bang kasuhan ng carnapping kung ayaw isurrender ang kinolateral na sasakyan sa pinagsanglaan? At paano po pag hindi tinupad yung napagkasunduan? Dos Compañeras. Ito ay tungkol sa chattel mortgage na tinatawag. Kapag ka po nagkakaroon ng sanglaan, pera na lamang po yung tinatawag nating antichrisis o yung mga konsepto ng sanglatira. No? Kapag ka po ganito sanglaan ng sasakyan, hindi po nalilipat ang possession o yung property mismo doon sa sumangla. Ibig pong sabihin, ang tanging karapatan lamang or yung sasakyan ay nagsisilbi lamang na security na kung sakasakaling hindi mabayaran ay hindi po yung pagkakautang ay hindi po magiging automatic na kanya doon sa nagsangla sa sumangla, but maaari po itong i-foreclose. No, ang term natin is i-elite. Ang tawag nga ba doon? Irimata. Yan. Pwede pong irimata yung nagsisilbing collateral. Dos Compañeras. At dahil ang question mo ay kung pwedeng kasuhan ng carnapping yung ayaw isurrender ang collateral sa pinagsanglaan at kasi hindi naman tumutupad sa napagkasunduan, ang remedy mo, Tolitz, ay hindi magsampa ng carnapping kundi mag-foreclose ng mortgage. Yan. Dos Compañeras. I hope doon sa inyong kasunduan ay merong naka-indicate na extrajudicial foreclosure of mortgage. Otherwise, you will have to go to court for this, no? Kaya paalala po sa mga nagpapautang, lalo na yung may mga collateral, samahan niyo po ng stipulation, no, sa inyong mortgage agreement na pinapayagan kayo na i-foreclose ang property extrajudicially. Ibig sabihin na hindi na kailangan pang pumunta sa korte or dinggin sa korte at mag-constitute na din po kayo ng special power of attorney. To do what? No? Para i-conduct or i-initiate or pamunuan yung pagbebentahan na siyang, kumbaga, yun ang pagkukunan ng ipambabayad sa pagkakautang sa inyo. Dos Compañeras. Okay, si Alexander C., sabi niya ganun, paano kung ayaw pirmahan ng nangutang ang demand letter? Yan. Kahit po ayaw niyang pirmahan, kasi syempre, magagamit na ebidensya. Pero kahit hindi po niya pirmahan, maaari po kayong magpasama sa taga-barangay para magpa-assist sa inyo at sabihin doon na ito po, pinapapirmahan ko, ayaw tanggapin, ayaw pirmahan. At pwedeng mag-witness po yung taga-barangay para sabihin na, oo nga, nag-serve nga ito, personal service pa ang ginawa. Pero ayaw pong tanggapin. And therefore, pwedeng si barangay tanod, barangay, barangay kagawad. So, yung mga taga-barangay, pwede po ninyong gamitin. Pwede po kayong magpatulong sa kanila. Dos Compañeras. Chel Adarlo, maraming salamat sa iyong magandang message. Okay, hindi pa naman tayo magko-commercial Guapa ko 430. Ba, patingin nga ng itsura kung guwapa nga. Ayan, well, for sure guwapa ka, no? Ang magsasabing pangit tayo, kakasuhan natin, Yan. May nangutang po sa akin at sinanla ang kanilang titulo. May kasulatan din na babayaran nila, kaso hindi po nagbayad at kinamatayan na. Ayaw i-honor ng mga anak, no? So siguro wala naman kasing question no? Siguro ang gusto niya mangyari paano sila makakasingil.
may sangla, kasulatan ng bayaran na kaso hindi nagbabayad. Okay. Ang question is, gaano na po katagal ito? No? Gaano na po katagal since nag-due? No? Kasi kung halimbawa, lagpas na po ito ng, kasi 10 written So 10 taon, mahihirapan na po kayo makarecover. Ang importante kung hindi pa naman po nag-due, pwede po kayong mag-file ng claim. I-notify po ninyo ang heirs, send a demand letter, or may option po kayo na i-foreclose na yung mortgage. Ibig sabihin, i-remata na ninyo. Hindi, by the way, kapag ka po nag-foreclose ng mortgage, hindi po ibig sabihin na dahil hindi nababayaran, akin na ang property mo. No? Wala pong ganun. Illegal po ito dahil ito po yung tinatawag na pactum commissorium, yung automatic na nagiging inyo ang property na nakasangla sa inyo kapag hindi nababayaran ang pagkakautang. Illegal po ito. And therefore, kailangan po ninyong idaan sa tamang proseso ng foreclosure. Dos Compañeras. Okay, ito yung tinatanong naman niya tungkol sa bond, no? Yung bond po kasi, kung halimbawa po kayo ay executor or administrator ng property, no, ng mga ng sinisettle na estate, meron pong bond na nire-require, no? Ang korte po ang nagsiset nito. Yan. Dos Compañeras. O kung halimbawa naman po yung sa 2-year period, halimbawa, kagaya there was a case na hinandle ko, after po naming mag-grant, mapa-approve, mag-probate ng property, yun pong administrator, pinag-bond po, no, sa loob ng 2 taon, na kung sakasakali, no, na siyang sasagot, kung sakasakaling merong heirs na hindi na nabigyan ng parte or napartihan doon sa mana. O kaya meron pang mga creditors na hindi nababayaran. Dos Compañeras. Okay, so I hope I answered your question, Ginoong Noel Dorosan. Magandang gabi sa iyo, Mean. And of course, ito, yung mga texters natin. Babay Pertos, dun sa Puerto Princesa City, Palawan. Magandang gabi po, hindi ingat po kayo sa pangingisda. Si Abdul Majid ba yung basa doon? May natanggap po akong share na mana ng papa ko sa lolo at lola ko. Nung namatay po ang papa ko kasi ay may mga utang siyang naiwan. Pwede po bang habulin nung pinagkakautangan ng papa ko ang mana na galing sa lolo ko? Ayan. Dos Compañeras. Dito na po ngayon pumapasok, no, Abdul Majid, yung question ng sino ang naunang namatay o sino ang naunang tinawag ni Lord. Kasi kung ang nauna pong namatay ay yung tatay ninyo, pagkatapos sakalang sumunod si lolo at lola, ibig pong sabihin, hindi na lipat ang pagmamay-ari ng property sa tatay ninyo. Ibig sabihin, by right of representation, kayo ang umangat at kumuha ng parte ng tatay ninyo. So, ibig pong sabihin, hindi na naging may-ari ang tatay ninyo and therefore, wala na pong dapat na singilin pa mula sa inyo. Dos Compañeras. Ibig pong sabihin, hindi pwedeng papanagutin yung property na tinanggap ninyo mula sa lolo at lola ninyo because direkta po ang pagtanggap ninyo doon sa property na yon. Dos Compañeras. Pero kung ang nangyari po, namatay sina lolo at lola, pagkatapos hindi pa nasisettle ang estate, hindi pa nababahagi, sumunod si tatay o sumunod si nanay, ang mangyayari po dyan, bagaman at physically hindi nalipat sa kanila ang title ng property or ang registration ng property or hindi pa nahati-hati, pero naging may-ari na po sila nito. Bakit? O kasi sa oras ng kamatayan, nangyayari or nagiging ganap ang pagmamana. And therefore, no, bagaman at hindi pa nalilipat sa kanya ang possession or title ng property or registration ng property, siya na po ang may-ari. At yung property na yon ay magiging bahagi ng kanyang estate na siyang hahabulin ng mga may pagkakautang, na siyang hahabulin ng mga pinagkakautangan niya. Ayan. Dos Compañeras. Nakuha ba? So again, depende po kung sinong naunang namatay. Dos Compañeras. Okay, pwede pa rin po kayo magpadala ng inyong mga questions sa 0919-282-6485.
Pogi, pakibukas mo nga yung yung text jack natin. Baka may mga questions tayo doon para masagot natin. Kasi puro mga text messages, merong gustong mag-sponsor dahil natapos na po ang ating DZRH Malakas promo. Pero merong gustong mag-sponsor. Pwede bang bukas na lang? Kasi hindi ako ready. Bukas na lang. No? Solo pa rin po ako bukas hanggang Friday. So bukas na lang tayo mag-umpisa ulit ng Malakas. Yan. Dos Compañeras. Salamat po Salamat sa gustong mag-sponsor. Talagang yaman nyo Ayan. Si Ellen Heronimo, sabi niyang ganon, sa unpaid rental at umalis na, considered na utang na dapat singilin at bayaran kung di magbayad. Dapat bang ipabarangay? Yes, no? Dapat bang ipabarangay? Kasama po ito, no? By the way, kapag ka po sa ganitong sitwasyon, utang, no? At below 1 million pesos ang involved, hindi po ninyo kailangang kumuha ng abogado, hindi rin po ninyo kailangang gumastos ng malaki. Bakit, no? Kasi sa small claims case, sa small claims court po ito sinasampa at bawal po ang abogado doon. Yan. Dos Compañeras. Ang importante lamang po maayos ninyong ma-fill out kasi may mga available na forms na po, no? Even online pwede ninyong i-access, no? Yun po ang kailangan ninyong i-fill out ng maayos. Lahat ng impormasyon ay ibigay ninyo doon. At syempre, yung patunay na meron kayong pautang, na merong hindi nababayaran na renta. Dos Compañeras. Okay, tanong lang po, ang ama ko po ay namatay na at bago siya namatay, sinangla niya ang kanyang lupa. Ako po ang kanyang panganay na anak. Pwede ko po bang mabawi ito sa pinagsanglaan niya? Dos Compañeras. Pwede. Ang kailangan nyo lang, syempre, bayaran, no? Bayaran yung kanyang pagkakautang with interest. Pero, tingnan mo din, baka naman prescribed na, no? Tapos na dapat hindi mo nabayaran. Tingnan din. Pero syempre, ang matinong tao, kapag alam mo may pagkakautang, kahit yan ay prescribed na dahil may moral obligation ka pa din na bayaran ito. So kung matinong kang tao, magbabayad ka para kung sakasakali may problema ka later on, baka makalapit ka ulit sa kanya. Dos Compañeras. Okay, magko-commercial na pala muna tayo. Bukas po ang DZRH Malakas kasi yung ating pong DZRH Malakas promo ay i-renew pa. So pending that, meron pong mag-sponsor sa atin bukas. Ayan. Thank you so much. Okay, si Percy isip kapag po ba nagsangla, tas di nabayad, pwede na angkinin ang sangla. The answer is no. That's Pactum Commissarium. Ipinagbabawal po ito ng batas. Kailangan po ninyong i-foreclose ang mortgage at isubasta at yung pinagbentahan doon, yun po ang i-apply or ibabayad sa pagkakautang sa inyo. Dos Compañeras. Okay, magandang gabi po muna sa lahat ng mga nanonood, nakikinig. Alexander C. Gayon din si Modesta Pantaleon. Sino pa ba? Si Kenneth Arevalo, Moonbeats. Sis Juno Lasina, magandang gabi sa iyo. Camille Brillantes and Clara Fronda. Shout out daw. Ito si Lucy Cruz and sabi niya, total, wala naman kayong iiwang mana sa amin. Pwede bang pakiutang na lang ako? Ano ba yon? Anreen Sator sa Balboro. Magandang gabi sa iyo. Jason Abolencia and Mirna Sator sa Balboro and Mr. Roxanne Costo, magandang gabi sa iyo. Gayon din si Connie and sino pa ba ito? Yung mga nanonood sa atin dyan, si Tito De Castro and ang dami. Tita Ami Miraflor Garcia, magandang gabi sa iyo. At magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala, kami pa rin po. Ako pa rin po ang panya ng bayan, Attorney Rina Seco. Diyan lang po kayo. Dos Compañeras. Usapang paniningil po ng utang. Dapat mo bang bayaran o hindi? Siyempre pag utang dapat bayaran, di ba? Para nakakaulit, no? Pero meron po tayo tinatawag na prescription or prescriptive period, no? Na kapag ka po
common term natin, yung nag-expire na, yung karapatan na maningil, maari po, legally, ay hindi na po pwedeng i-enforce yung pagkakautang. But meron din po tayong usapan, no? Kapag ka po yung halimbawa ay sinisingil, ay yung may pagkakautang ay namatay na, pagkatapos ay wala naman siyang sapat na mga ari-arian na naiwan, wala na pong masisingil in excess of yung kanyang mga naiwang properties. Dos Compañeras. Okay, merong magandang question dito. Aunt May, magandang gabi sa'yo. Sabi niya, Attorney Rina, present ako ha? Siyempre naman. No? Kaya love na love natin to si Aunt May. Magandang gabi po sa mga tagapanood natin dyan sa Hong Kong. And of course, Miss Adi Socrates, magandang gabi sa'yo. Okay, may question dito si Chansen. Sabi niya, Ma'am, pwede ko po bang i-estafa ang nanay ko? No? At saka ang pinagsanglaan niya ng lupa namin. Bago kasi po namatay ang tatay ko ay may 3 hektarya na iwan. Ang ginawa po ng nanay ko ay hindi niya binigay sa aming mga anak niya at sinolo po niya ang lahat. Dos Compañeras. Yan. Kung karapatan at karapatan din lang, ay may karapatan po kayo sa naiwan ng inyong ama. In fact, no, yun pong property na ito, assuming na ito po ay conjugal property or bahagi ng absolute community property, si tatay at si nanay ay dapat na maghati dito. So yung kalahati nun, no, halimbawa ito ay 3 hektaryang lupain, so yung 1 kalahating hektarya ay paghahatian po ninyong magkakapatid, pero makikihati pa din po dito si nanay. Kung assuming kayo ay lahat ay mga legitimate na children, ibig sabihin anak ng mga parehong kinasal si nanay at tatay. So kayo po, say 3 kayong magkakapatid, so yung 1 kalahating hektarya, i-divide po ninyo sa 4 because si nanay, yung makukuha po niya doon, yun yung magsisilbing mana ni nanay. Yung kalahati na isinat aside natin, yun po ay share niya doon sa conjugal asset. No? Ibig sabihin po yun, kanya talaga yun. Bahagi ng kanyang exclusive property na yun. Dos Compañeras. Pero ito pong usapin na kung pwede ba niyang estafa si nanay, no? Dahil sinangla nang wala man lang pasabi sa kanila at sinolo na. Meron po tayo sa Revised Penal Code, yung mga persons exempt from criminal liability. Ito po ay nag-a-apply sa swindling, estafa, theft, malicious mischief na ginawa. No? Ang nag-commit ay magulang, anak, o kaya mga kapatid na nakapisan pa rin sa bahay. But, no, pagdating po doon sa yung pinagsanglaan, syempre ibang usapin yung kanyang maaring maging liability noon. Dos Compañeras. Ibig bang sabihin wala na lang si nanay, sige na lang, pwede po ninyong singilin si nanay, pero hindi po niyo siya pwedeng kasuhan ng estafa o kasuhan ng kasong kriminal. Dos Compañeras. Ayan. May mga questions dito. Magandang gabi sa iyo, Rome Asuncion. And mga taga Pantukan, Davao de Oro, Felix Carpentero Parado, magandang gabi sa iyo. Maraming salamat sa iyo, Pancho Sabordo Jr. At ito, may question tayo mula kay Katkat Dolohan. Ma'am, how about po kung halimbawa sa housing loan? Ano po yung housing loan? Ibig sabihin po ba may nag-loan si nanay at tatay, tapos namatay na sila, tapos naiwan kayo ang mga tagapagmana. You should check po yung provision kung meron silang provision for mortgage, meron silang mortgage redemption insurance na binayaran. Kasi sa mortgage redemption insurance, stipulate po doon na kapag namatay na yung borrower, para hindi naman problema yung kanyang mga anak, yun pong insurance ang sasagot doon. And therefore, yung kanyang mga tagapagmana, hindi naman problema, hindi na mawawala ng bahay. Pero you should check po kasi hindi sa lahat ng pagkakataon na may kasamang ganito. Dos Compañeras. So, Miss Katkat Dulohan, sana makatulong tayo sa iyo. Si Jonah, tulong lang po. Wala na po ang mga magulang namin. Ako po ang panganay, tas mga bata pa po ang mga kapatid ko. Nagkautang-utang po sila sa tita namin. Sinisingil po kami ng tita namin at gusto po niyang gawin ay ibayad po yung bahay na kaisa-isang naiwan sa amin. Wala na po kaming titirhan kapag pinaalis po nila kami. Dos Compañeras. Ang sad naman ito. Pero Jonah, meron tayong tinatawag na may provision po tayo sa
family code na yung family home ay exempt from execution. Anong ibig sabihin nito? Hindi maaaring papanagutin, no? Yung family home, yung bahay na tinitirahan ng naging conjugal dwelling o kaya yung tirahan ng ninyong pamilya, no, sa pagkakautang. Importante lang na ito ay mai-apply ninyo sa korte, no, para i-apply, mag-constitute ng family home, maging official ito para ma-claim ninyo yung benepisyo ng batas na ito. Ikaw bilang panganay, I hope hindi ka na minor de edad, no, ay pwede kang dumulog sa korte para mag-apply o mag-file ng petisyon. Pwede kang magpatulong sa Public Attorney's Office or sa nearest IBP, IBP branch sa inyong Integrated Bar of the Philippines dahil marami dyan ang nag-a-assist, no, para matulungan ka na maikip ang inyong bahay, inyong tirahan para hindi masali na sa pambabayad ng pagkakautang sa inyong tiyahin. Dos Compañeras. Okay, meron pa ba? Question dito. Pag hindi po ba nakabayad ng utang, pwede nang ipakulong? Dos Compañeras. Syempre, lagi nating sinasabi, nasa Bill of Rights po na hindi maaaring ikulong dahil lang sa simpleng utang. Ganun lang po yun. Pero, kung halimbawa po, gumamit kayo ng panloloko para ma-secure ang utang na ito. Say, sinabi ninyo, ito po, may titulo po ako ng property. Ito po yung collateral, pautangin nyo ako. Ito po yung security. Abay, ibang usapin po yon. Hindi yung pagkakautang ang parurusahan sa'yo. Hindi ka pwedeng makulong doon. Pero, pwede kang makulong dahil gumamit ka ng panloloko. Gumamit ka ng peking dokumento para mag-secure ng loan. Dos Compañeras. Pwede din naman na ikaw ay nag-issue ng cheque na nag-bounce. Ibig sabihin walang pondo or closed account or insufficient ang pondo. So hindi yung pagkakautang ang magiging dahilan ng pagkakulong mo, kundi yung pag-i-issue ng bouncing check. Ayan. Dos Compañeras. Ang galing ko. Galing ko. Hindi ko pa nauubos yung oras. Tama-tama. Olga Marie Christine Mabunga, pinsan ko ito. Magandang gabi sa'yo. And of course, mga nanonood sa atin dyan sa Bagtingan Buena Vista, Marinduque, si Ate Lily Baradi and family, and of course, Ate Ching Elag and family. Magandang gabi sa inyo dyan sa Yuok, Buena Vista, Marinduque, at mga taga Malibago. Si Tita Rose at saka si Irog. Grabe, ang sweet ng tawagan nila ng tito ko, Si Tita Rose at saka si Tito Irog at saka nilang anak na si Kuya Mario. Magandang gabi sa inyo. At lahat ng mga kamag-anak ni Nanay Flory. Alam ko mga nanunood sila ngayon dahil napakalaki pong angka ng mga soleta dyan sa bikas-bikas at nagkalat na sa buong Marinduque. Dos Compañeras. Pwede na nga daw akong pumasok sa politika eh. Paano ba naman? 12 magkakapatid ang lola ko ba? Lola ko sa mother side. Tapos siyam na magkakapatid sina lolo. Pagkatapos siya nagsipag-asawa na dumami ang angkan. Ayan. Anyway, magsama-sama po ulit tayo bukas. Tita Mimi Arilio, maraming salamat po sa supply ng pagkain. Of course, Tita Sita Arevalo and Tito Sunny. At sa lahat ng mga nanunood nakikinig sa atin, Macy Arilio, maraming salamat sa pasalubong. At ano nga pangalan mo, Pogi? Jeric Barreto. Okay. Kaano-ano mo si ulit? Si Gretchen? Wala lang. Taga-Dasal. Okay. Nakasama ko po, Jeric Barreto. Nagsasolong panyaran ng bayan Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang gabi, everyone. Dos Compañeras.